Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotions. Sa Book of Levitico na po tayo. Yan. So, ang napunta pong verse sa akin is verse 1 to 3. So, basahin po natin. Kautusan tungkol sa mga handog na sinusunog. Tinawag ni Yahweh si Moises at mula sa tuldang tipanan ay sinabi ka sa kanya, sabihin mo ito sa mga Israelyeta. Kung may maghahandog kay Yahweh, ang dapat niyang ihandog ay baka, tupa o kambing. Kung baka ang kanyang handog na susunugin, kailangan ito'y lalaki at walang kapintasan. Dadalhin niya ito sa may pintuan ng tuldang tipanan upang maging kalugod-lugod sa akin. Amen po. Leviticus chapter 1 verse 1 to 5. Tinawag ng Panginoon si Moises at kinausap doon sa toldang tipanan. Inutusan niya si Moises na sabihin sa mga taga-Israel, kapag may naghahandog sa inyo ng hayop sa Panginoon, maghandog siya ng baka, tupa o kambing. Kung baka ang kanyang iaalay bilang handog na sinusunog, kinakailangan ay lalaking baka at walang kapintasan. Ihahandog niya ito malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. Para sa pamamagitan ng handog na ito ay tanggapin siya ng Panginoon. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng bakang inihahandog niya at ito'y tatanggapin ng Panginoon para matubos siya sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos, kakatayin niya ang bakang iyon sa presensya ng Panginoon. At ang dugo nito'y iwiwisik sa paligid ng altar, sa bandang pintuan ng toldang tipanan ng mga pari na mula sa angkan ni Aaron. Amen. Levitico chapter 1 verse 7 to 9. Ang mga pari na may maglalagay ng baga sa altar at iaayos sa ibabaw nito ang kahoy ng panggatong. Ihahanay nila ng maayos sa ibabaw ng apoy ang mga pira-pirasong karne kasama ng ulo at taba. Ngunit dapat muna nilang hugasan ang laman loob at ang mga paa bago ilagay sa altar. Amen. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Levitico, chapter 1, verses 10 to 12. Kung tupa o kambing ang ihahandog, kailangang ito'y lalaki rin at walang kapintasan. Papatayin ito ng naghahandog sa harapan ni Yahweh sa gawing hilaga ng altar, at ang dugo'y ibubuhos ng mga pari sa paligid ng altar. Kakatayin niya ito at ihahanay ng pari sa ibabaw ng apoy sa altar ang mga piraso ng karne kasama ang ulo at taba. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Good morning, tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa unang chapter ng Leviticus, chapter 1, verses 13 to 14. Slot po ito ni Bro Ian for the meantime. Ako po muna. Ang sabi dito, ang laman loob at mga paa ay dapat munang hugasan bago ilagay sa altar. Pagkatapos, ang lahat ay susunugin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Kung ibon ang handog na susunugin, ang dadalhin niya ay bato o kalapati. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Kung atin pong iisipin yung describe dito na handog, sabi dito, laman loob ay hugasan. So, ibig sabihin na yung puso natin ay atin itong linisin bago tayo sumamba sa Panginoon. Diba? Yung mga unnecessary. Ano po, magandang araw po sa bawat isa. Let's read our Bible reading devotion sa Leviticus chapter 1 verse 15 to 17. Ang sabi po dito, the priest shall bring it to the altar ring of the head and burn it on the altar.
Its blood shall be drained out on the side of the altar. He is to remove the crop and the feathers and throw them down east of the altar where the ashes are. He shall tear it open by the wings, not dividing it completely, and then the priest shall burn it on the wood that is burning on the altar. It is a burnt offering, a food offering, and aroma pleasing to the Lord. Amen. Shalom everyone.